So, napakabuti po ng ating Panginoon kasi nandito na lang po ulit tayo para magpuri sa Kanya. Sige, tayo po tayong lahat at manalangin po tayo. Lord, we thank you, God, for this wonderful time na binigay mo sa amin, O God. And we thank you, O God, for the presence, Panginoon, na naramdaman namin, Panginoon, ang iyong comfort, naramdaman namin ang iyong pagkalinga, naramdaman namin ang iyong pagmamahal, Panginoon. And Lord, ikaw nga po ang mamuna sa aming mga puso sa salita mo, Panginoon, na ibabahagi ko ngayon, Lord, na maging kalakasan namin. At Lord, na mas maging ma-inspire pa kami, Lord God, to worship you, to honor you, God, and to serve you, Panginoon. Maraming salamat, O God. And Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O God, my Lord and Redeemer, O God. And Lord, yung salita mo, O God, mag-penetrate, Panginoon, sa aming mga puso, O God. Thank you, Jesus, O God. We praise you, we honor you, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, na-bless po ba tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoon? Amen. Amen. Di ba napaka-good po talaga na ating Panginoon, yung kabutihan po niya, and we welcome niya si Brother Rico. Thank you na nandito siya kasama natin. And yan, makideclare nga po natin yan sa ating buhay. 1, 2, 3, go! Joy of the Lord is my strength. Diba? Totoo po ba yun na ang joy natin ay ang ating Panginoon? Siya yung kalakasan natin, siya yung nagbibigay sa atin ng kagalakan every day of our life. Kaya nga sabi ko, ano man po yung mga nararanasan natin, ang lagi po nating titignan ay ang ating Panginoon lang at sigurado po na magpapatuloy po talaga tayo. Amen? Amen. Amen. So, ang i-share ko po sa inyo, ito po yung title. Smile. Yan. Let nothing steal your joy. Diba? Kasi, ito isa ito sa pinaka-tina-target ng kalaban. Yung mawala yung joy natin sa pagsaserve, yung mawala yung joy natin, mas lalo na kapag may mga pinagdadaanan tayo. Pero alam niyo po, ayaw ni Lord na mawala yung joy natin. Ang gusto niya, ang nais niya, patuloy na may kagalakan kahit ano pang season yung buhay natin ngayon. Amen? Amen. Sabi po, sa theme po natin, true joy is not found in circumstances, but in Christ Himself. And nothing in this world can take it away. So, kapag po si Lord ang ating tinitignan lagi, sigurado po na it will never be taken away. Yung joy na nararamdaman po natin. Kaya nga po, dapat talaga na mayroon tayong salita ng Panginoon kasi yun po talaga yung magbibigay sa atin ng kagalakan para magpatuloy. Sabi dyan, true joy is not found in circumstances. So, ano man yung circumstansya mo ngayon? Alam mo, ibigay mo lang yan kay Lord And sigurado po, ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, kapayapaan at kagalakan. Amen? Amen. Yan. So, yan po ang text po natin, John 16:22. Sabi po, so with you, now is your time of grief. Bakit po sinabi yan ng ating Panginoon Jesus? Yan po kasi yung malapit na po siyang mabayubay doon sa krus. Di ba? Malapit na po siya mapahirapan, malapit na po siya mamatay. So, yung time na yan ay nalulungkot na yung kanyang mga disciples. Pero sabi niya, but I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy. Kaya nga po nung nag-resurrect ang ating Panginoon, naging on fire ulit sila sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo po si Peter, isa po siya sa nag-deny 3 times sa ating Panginoon. But then, nung nag-resurrect po ang ating Panginoon, siya yung kauna-unahang ibigilin ng ating Diyos na tawagin niyo rin si Peter. So, ibig sabihin po nito na kahit ano pa yung ginawa mo sa ating Panginoon, hindi niya yun ika-count. Kumbaga kasi alam niya kung bakit nagawa din yun ni Peter. Kaya nga sabi niya, ipagpipray kita, Peter, na lumakas yung pananampalataya mo. Yun ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa kanya. And true enough, yun nga na dininay niya, pero alam niyo po yung grace, yung biyaya ng ating Panginoon, na kahit ganun yung ginawa ni Peter. Diba? Siya po ang unang nagbahagi ng salita ng Panginoon. At alam niyo po kung ilan yung napatanggap nila noon, 3,000 na katao.
Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya lahat po tayo, God can use us mightily sa kanyang gawain. Amen po ba yun? Amen. Gusto niyo po bang gamitin kayo ng Panginoon? And ginagamit na po tayo, pero mas gagamitin pa tayo ni Lord to spread the gospel. Amen? Amen. Yan o, no one will take away your joy. Sabihin mo sa katabi mo, no one will take away your joy. No one will take away your joy. Amen. No one. No one. No one. Wala kahit isa. Yes. Amen. Yes, diba? Introduction. Joy is one of the most beautiful gifts God gives to His children. Yan po talaga. Ang nais po talaga ni Lord na magkaroon talaga tayo always ng joy. But it's also one of the most attack. Diba? Inaatake po tayo eh. Diba? Ng kalaban. Diba? Pero hindi po tayo pwedeng padaig sa ino-offer ng kalaban. Amen? Amen. Diba? Every day, something or someone tries to steal our joy. Ano po yung mga nag-i-steal ng mga joy natin? Problems. People. Pain. Pressure. Or even our own thoughts. Diba? Yung iniisip natin, yung pag-iisip natin. Minsan napupoison po tayo dahil sa kakaisip. Diba? Mas lalo na pag may pinagdadaanan tayo, minimeditate natin yung problema. Pero dapat pala, ang i-meditate natin yung salita ni Lord na siyang magpapabago dun sa sitwasyon mo. Amen po ba yun? Amen. Amen. Kaya sa John 10:10, sabi po dyan, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Yan po yung nais ni Lord. I came that they may have life and have it abundantly. Nararanasan po ba natin yun every day of our life? Di ba, iniingatan niya tayo. Nandyan siya lagi para bigyan tayo ng kalakasan. And sabi, yung sinasabing thief dyan ay si Satan. Di ba, na nandyan siya lagi na to steal and kill and destroy. Di ba, kinikil niya, dinidestroy niya, ini-steal niya yung joy natin eh. Pero, no to that. Amen po ba yun? Hindi pwede na hayaan natin si Satan ay manakaw niya, mapatay niya, at ma-destroy, masira niya yung joy, di ba, na nararanasan natin. Yung destruction, hindi po. No to that. Amen po ba yun? Amen. Yan. The enemy knows that if he can steal your joy, he can weaken your faith. Pinapaano po natin? Oo. Humihina po yung pananampalataya natin kapag po hinayaan natin yung si Satan na nakawin yung joy natin. Alam niya po yun eh. Kaya nga po, bumubulong-bulong siya. Kahit na dito tayo sa church, di ba? Kahit minsan nagpipray ka na, pero bakit iba yung pumupunta sa utak mo? O iba yung sumisingit, di ba? Ganon po katindi ang kalaban. Kaya nga po, talagang i-focus po natin yung sarili natin sa salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. Yan. But here's the good news. Jesus promised, ano po yung kanina, di ba? No one will take away your joy. True joy doesn't depend on what happens to you. It depends on what Jesus has done for you. Mag-focus po tayo sa ginagawa ng Panginoon sa atin sa araw-araw. And mag-focus din po tayo sa ginawa niya sa cross. Amen po ba yun? Yan po yung greatest demonstration. Lagi niyo po naririnig sa akin to na the greatest demonstration of His love for us is the cross. Amen po. Kapag nakita mo ang cross, alam mo na kaagad na Lord, dahil sa cross na yan, yan yung patunay, Panginoon, na sobra-sobra yung pagmamahal mo sa akin. Di ba? Kaya nga po tayo ibinalik sa paanan ng ating Diyos Ama. Di ba? Because of the cross na binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. Amen? Next. Yan, number 1 na point. Joy comes from the presence of Jesus. Alam niyo po, pag wala si Jesus sa buhay po natin, wala po tayong joy. Sabi nga, we can do nothing, we are nothing if Jesus is not with us. Amen? Di ba? Yeah. Sa John 15:11, sabi po dyan, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Di ba? Yan po ang ino-offer sa atin ng Panginoon na magkaroon tayo ng kompletong
kagalakan, whatever your circumstances. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ang Panginoon gusto niya pa rin na magkaroon ka ng kagalakan. At paano ka magkakaroon ng kagalakan? If you knew na si Lord is in control sa lahat ng pinagdadaanan mo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kasi wala tayong kontrolado. Hindi natin kontrolado ang mga sitwasyon po natin. Di ba? Ang ganda-ganda ng mga pinag-uusapan, tapos biglang boom! Di ba? Ang sakit. Di ba? Pero hindi po tayo mag-focus doon. Mag-focus pa rin po tayo sa kabutihan ng ating Panginoon. Mag-focus pa rin po tayo sa ginawa ng ating Panginoon sa buhay po natin. Amen? Amen. Real joy is not about having everything go right. Kasi minsan, di ba, akala natin kapag everything is fine, everything is, kumbaga, under control, yung bang doon sa plano mo, maganda lahat, di ba? Pero sabi niya, hindi yun yung real joy. Sabi dito, it's about having Jesus with you in every situation. So, ibig sabihin po nito na in and out of season, ano man ang pinagdadaanan mo, dapat ang tanging mong nalalaman pa din is yung kasama mo ang Panginoon in every situation. Kahit pa may sakit ka, kahit pa nanghihina ka, kahit pa nadidistract ka dahil sa mga taong nakapaligid sa'yo, kahit pa may problema ka sa pera, kahit ano pa ang pinagdadaanan mo, kasama mo ang ating Panginoong Jesus. Kasama po natin siya in every situation. Amen? Amen. Sabi ko dyan, when the disciples were with Jesus, they had peace even in the storm. Di ba? Nabasa po natin nung nasa storm sila dun sa Sea of Galilee, di ba? Nanghina po sila dun eh. Pero alam niyo po, nung nakatingin sila kay Jesus, okay. Pero nung hindi na sila tumingin kay Jesus, di ba nagkaroon sila ng takot? Kasi nga, Lord, sabi nila, hindi mo pa kami liligtas. Sabi pa nila ganyan, di ba? Kasi natutulog si Jesus nun eh. Di ba? You of little faith, sabi nga ng ating Panginoon. Ang lagi kasi dito, yung pananampalataya natin, kung gaano ba kalaki ang faith natin sa ating Panginoon, di ba? And sabi diyan, but when they took their eyes of Him, fear replaced joy. Kaya nga po, kahit ano pa yung storm na dumating sa buhay natin, give it to the Lord. Ibigay mo sa Kanya. Huwag mo siyang i-baby. Huwag mo siyang yakapin. Diba? Huwag mo siyang i-meditate. Ibigay mo kay Lord kasi si Lord ang bahala dyan. Diba? Si Lord ang kikilos kasi hindi naman natin kaya kahit pa i-meditate mo maghapon yung problema mo. May magbabago ba? Wala. Ikaw ang mababago, manghihina ka at hindi mo na maiisip yung kabutihan ng ating Panginoon. Diba? Ganun yung ganun yung tactic ng kalaban. Pero, kung nakafocus ka po sa ating Panginoon, hindi niya ma-steal, hindi niya mananakaw ang ating joy. Amen? Amen. Yan. Joy is not the absence of problems. Diba? Nandiyan pa rin yung problema. But then, kung nakafocus ka kay Lord, andun yung kapayapaan, andun yung joy. Kaya nga sabi niya, consider it pure joy. Diba doon sa James 1, sabi ko nga, Lord, paano ba to? Consider it pure joy. Pure ang sinabi. Pure joy whenever you face trials of many kinds, sabi niya. But you know that the testing of your faith produces perseverance. So, alam niyo po, kapag may mga pinagdadaanan po tayo, all the more na lumapit po tayo sa ating Panginoon. All the more na tumawag po tayo sa Kanya. All the more na magbasa po tayo ng salita niya. Diba? Hindi yung nanghihina ka na nga, nagmumukmuk ka pa, umiiyak ka pa sa isang sulok. Wala pong magagawa ang Panginoon sa iyo kapag ganun po yung gagawin mo. But then, kapag binigay mo ito lahat sa Kanya, alam niyo po, andun po talaga yung magiging kagalakan. Kaya nga po, si Lord lang ang may control sa lahat ng pinagdadaanan po natin. Amen? Amen. Yan. It is the presence of Jesus in the midst of them. So dapat po, yung presensya lang ng Panginoon ang nandoon in the midst of the problem, in the midst of the storm. Si Lord lang po dapat yung nandoon dahil siya po ang kasagutan sa lahat ng pinagdadaanan po natin. Amen? Amen. Yan, application, don't base your joy on circumstances. Base it on Christ. Dapat po si Kristo. If your joy is in your job, sigurado po na pag nawalan ka ng job,
malulungkot ka na. Di ba? Wala nang joy. Tapos sasabihin mo, Lord, bakit mo kinayaan na mawalan ako ng trabaho? Di ba? Nagsisisihin mo ba si Lord? Kaya nga sabi, base it on Christ. Kung ano yung ginagawa niya. Tapos at sunod, if your joy is in people, you'll lose it when they disappoint you. Kapag sa tao ka naman nakatingin, at kapag may nagawa sila sa'yo, madi-disappoint ka talaga. Wala na rin yung joy. Di ba? Mawawala talaga yung joy. Di ba? Pagka na-distract po tayo, nawawala yung joy. But, sabi po dyan, but if your joy is in Jesus, it's unshakable, unchangeable, and eternal. Di ba? Yan po ba yung gusto natin? Unshakable, unchangeable, and eternal na joy? Amen. Yan po ba yung nais natin? Amen. Parang hindi niyo gusto. Amen. Di ba? Yan po dapat, your joy is in Jesus alone. Kapag po naisip mo si Kristo, maisip mo, Lord, sobrang mahal mo ako, hindi mo ako pababayaan dito. Ay, Lord, anak mo ako, hindi mo ako pababayaan dito. Ganun po yung i-declare po natin. Yan, number 2, joy can be stolen when we focus on the wrong things. Di ba? Yung mga maling bagay, kapag doon po tayo nag-focus, mawawala yung joy po natin. Sabi po dyan, sometimes our joy fades, not because God is absent. Di ba? Tayo lang yung absent sa Panginoon kasi nga hindi na natin binibigay kay Lord eh. Di ba? So si Lord, lagi siyang nandyan 24/7. But because we focus on what's missing, instead of what's present. Kasi tinitignan na po natin kung ano yung mga wala, yung bakit ako may sakit, bakit ako walang pera, yung mga ganun ba. Pero kapag po nakita mo na present pa rin ang Panginoon sa buhay mo, na siya pa rin po yung gagawa ng paraan para sa'yo, magkakaroon po tayo ng joy sa Kanya. Hindi ko ma-steal. Kaya nga po, lagi ko sinasabi ito sa inyo, spend quality time with the Lord. Amen po ba yun? Amen. Magbasa po tayo ng salita niya. Every day, magbasa po tayo. Isang verse, 2 verse, okay lang po yan. Kung kaya niyo ng 10 chapters a day, okay na okay po yun. Amen? Then, the Israelites, ito, tingnan niyo po yung mga Israelita. The Israelites lose their joy in the wilderness because they focus on what they didn't have, forgetting that God was with them. Di ba, sabi ko nga sa inyo, ilang days lang dapat na doon sa wilderness, di ba? 9 days lang dapat, pero ilang taon sila nagstay doon? 40 years. Dahil sa kaka-complain, kaka-murmuring, grumbling, lahat po yun ay hindi nila nakita. Nakasama nila ang Panginoon, nakalimutan nila. Kaya naman nagtagal sila doon ng ganun katagal. And even Moses, di ba, hindi nakapasok sa promised land. Di ba, dahil napuno na rin siya sa mga tao. Kaya hindi niya na-disobey niya ang ating Panginoon. Pero, pinakita pa rin ng ating Panginoon kay Moses yung promised land. Di ba? At ang Panginoon mismo yung nag-bury kay Moses. Amen po ba yun? Amen. Yan. Yan. Sa Philippians 4:4, basahin nyo nga po yan. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Diba? 2 beses na sinabi ni Lord, yung sinabi ni Paul, rejoice, rejoice. So, ibig sabihin talaga, huwag po tayong manahan sa ating mga circumstances. Huwag po tayong manahan sa mga problema na hinaharap natin or na meron tayo ngayon. Sabi po dyan, rejoice in the Lord. Bakit? Kasi He's in control. Kasi siya ang kikilos sa buhay mo. Diba? Siya ang may kasagutan sa lahat ng pinagdadaanan mo. Kaya nga sabi niya po sa Paul, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Hindi lang po yan yung sinabi ni Paul, kahit po sa ibang mga sinulat niya, nakalagay pa rin po yan eh. Diba? Rejoice in all circumstances. Rejoice. And sabi pa niya, pray without ceasing. Continually. Hindi lang po kapag may pinagdadaanan ka, saka ka lang po magtatawag kay Lord, diba? Hindi po bumbero ang ating Panginoon. Ang gusto po niya, constant relationship, constant communication sa ating Panginoon. Amen? Amen. Yan. Paul wrote that while he was in prison, yan po, sinulat niya,
habang siya po ay nakakulong. His body was in chains. Di ba? Nakaano po siya eh. Ano bang tawag? Kadena ba yun? Di ba? But his heart was free. Why? Because his joy was rooted in the Lord, not in his situation. Gayahin po natin si Paul. Alam niyo po yung mga pinagdadaanan natin ngayon, wala pa compared sa pinagdaanan ni Apostle Paul. Amen ba yun? Diba nga sabi niya, because his joy was rooted in the Lord. Kaya nga po, dapat yung joy po natin, yung kagalakan po natin, rooted sa ating Panginoon. Rooted sa kanyang mga salita. Amen po ba yun? Dapat po magkaroon tayo talaga ng intimate, deep relationship sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. So yan no, rooted in the Lord, not in His situation. Alam mo, yun nga sabi ko, di ba, napag-aralan natin na habang nagsusulat siya ng kabutihan ng Panginoon, habang isinusulat niya ito na nababasa na natin ngayon, nasa prison siya eh. Pinapahirapan siya. But then, yung joy niya sa pagsusulat, yung joy niya na nandun sa loob ng prison, ano pa din, nasa ating Panginoon. Kaya nga po, hindi mo makikitaan si Paul na nanghina siya dahil nakafocus po siya sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Yan, application. If you let comparison, complaining, or criticism dominate your thought, your joy will be stolen. So, ang sabi dito, guard your heart, protect your peace, remember the goodness of God every single day. Amen? Amen. Sabihin mo ako sa katabi mo, guard your heart. Guard your heart. Guard your heart. Protect your heart. Protect your peace. Protect your peace. Remember the goodness of God every single day. Remember the goodness of God. Every single day. Araw-araw. Amen. Araw-araw ng buhay natin. Dapat po, iniisip natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen ba yan? Amen. Yung protection pa lang po, hindi na matatawaran yung pagpuprotect sa atin ng Panginoon. Iniingatan niya tayo araw-araw. And yung good health po natin, sabi nga po ni Kuya Sani kanina, di ba, God has given us the skill, di ba, to produce well. Di ba? Si Lord pa rin po yung nagbigay sa atin ng skill, ng kalakasan, kung paano tayo kumikita ngayon, di ba? Yung paggawa po natin yung sauce, di ba? Yung paggawa mo ng sauce, skill po yan. Ano yan? Binigay na ating Panginoon. Yung pag-chop-chop natin ng karne, skill din po yan. Binigay din po yan ni Lord. Kahit yung pagbabaliktad ng medyas, kahit pa yung pagkakat o pagpaplansya, di ba? Lahat po yan skill na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya po tayo kumikita to produce wealth. Sabi nga po niya, di ba? Kaya po wala po tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon. Di ba? Siya po lahat ang may gawa. Amen? Every gift na nasa atin po ngayon, every talent na mayroon po tayo, it's from the Lord. Amen po ba yun? Kaya gamitin po natin siya for His glory and for His honor. Amen? Yan. Number 3. Basahin nga po natin. Joy must be guarded and renewed daily. Daily ulit ha? Every day. Di ba kanina, ano sabi? Every single day. Isipin mo yung kabutihan ni Lord. Ngayon naman, dapat po ginagwardyahan natin yung joy natin. Dapat po nare-renew siya every day. Daily. Di ba sa Galatians 5:22, ito po yung fruit of the Holy Spirit na dapat po talaga meron din tayo. At kasama po yung joy dyan. Sabi po dyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, pangalawa ang joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Di ba? So, andyan po lahat eh, yung love, na kaya na po ba natin magmahal ng kapwa natin? Amen. Di ba? Ginagamit natin yung love na natanggap natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Yung joy. Nakakapagbigay po ba din po ba tayo ng joy sa ating mga kapatiran? O nagiging problema tayo ng kapatiran natin? Di ba? Yung peace. Yan. Protect your peace.
Protect your patience. Yung patience po natin, dapat mahaba po talaga. Yung kindness, yung goodness, yung faithfulness, gentleness. Pananalitan natin yung self-control. Di ba? Kasama din po siya. Against such things, there is no law. So yan po, dapat po magkaroon tayong lahat dyan. And isa po sa ibinigay sa atin ng Panginoon ay yung joy. Dapat po yun yung maranasan po natin. Amen? Amen. Yan. You don't have to chase joy. Hindi mo daw kailangan habulin yung joy. Hindi mo kailangan habulin. You need to cultivate it. Dapat sanayin mo yung sarili mo na nakatingin lang sa ating Panginoon. Hindi yung kapag may problema na nawawala yung joy. Kaya sabi niya, hindi mo kailangan habulin, kundi dapat i-cultivate mo through His words, through praying, through constant communication with our Lord. Amen? To cultivate it through your relationship with the Holy Spirit. Kaya nga po dapat pinapakinggan natin yung Holy Spirit na nasa atin. Di ba minsan, napapakinggan mo siya, pero hindi mo siya sinusunod. Di ba? Parang si Brother Alfred, nung nadisgrasya siya, sabi niya, may na baka madisgrasya siya doon. Pero, itinuloy niya pa rin. Yun, nadisgrasya siya. So, ibig sabihin, nandun na yung ng Holy Spirit, yung babala, yung warning na huwag niya ituloy. Pero, itinuloy niya pa rin. Kaya, ang nangyari, nadisgrasya tuloy siya. Diba? So, ganun po, maging po tayo, alerto sa prompting ng Holy Spirit. Kasi po, lagi po natin siya kasama and siya po talaga yung nagpapaalala, nagbibigay sa atin ng warning kung ano yung mga gagawin po natin. Yun po yung Holy Spirit na nasa atin. Amen po ba yun? Amen. Yan. Ba't nawala na? Lumabas pa naman si Nay. Ano mo nga ito? Anong gagawin ko? Pinutin mo. Yung parang forward. Yung arrow. Nasaan siya si Mike? Yan. Ayun. Dito. Wala pa rin. Para mag... Yan, so, cultivate po natin yung relationship din natin sa Holy Spirit. Kasi, kailangan po, alam natin yung kanyang mga promptings. Yan, sa Psalms 51:12, ito po yung prayer ni David. Sabi niya, restore to me the joy of your salvation and uphold me with a willing spirit. Kasi po, alam niyo po noon, nung kayo nila David, pagka po nagkakamali sila, pag nagkakasala sila, iniiwan sila ng Holy Spirit. Hindi po kagaya sa atin, ng Holy Spirit, permanent na po sa atin, magmula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya yan po yung prayer niya na, uphold me with a willing spirit. Di po ba? Yung, nga po niyan is, ano ba yung una niyan dati, honey? Yung sa 10? Take me not away. Take not your spirit from me, sabi niya. Kasi nga, nawawala yung spirit sa kanila pagka nagkakasala. And sa atin po, napakabuti po ng Panginoon kasi yung Holy Spirit, permanent po yan sa atin. Bakit? Kasi yan po yung seal na tayo ay ligtas na. Na tayo ay mayroon ng, yung garantiya. Yung seal natin yan, garantiya na tayo ay anak ng ating Panginoon Jesus. Kapag wala pang Holy Spirit sa'yo, ibig sabihin, hindi ka pa anak ng Diyos. Tama? Yan, sa application, spend time daily. Daily ulit, no? In God's presence, worship, pray, read His Word. That's how joy is renewed. Not by escaping your problems, but encountering His presence. So, every day of our life po, kailangan nag-worship tayo kay Lord. Dapat bigyan po natin ng time, yung prayer natin at yung salita niya. Kasi po, dyan lang po, yan yung way para ma-renew yung ating kagalakan sa ating Panginoon. Amen?
Dapat po laging tayo magkaroon ng encounter sa ating Panginoon. Di ba? Hindi lang po kapag may mga nasa church tayo, hindi lang po kapag nagpupuri tayo, yung ganito na corporate worship, hindi lang po kapag may revival, kundi every day of our life po, dapat nare-renew yung joy po natin. And dapat po, nag-worship tayo lagi, nag-pray. Kahit nga po nasa subway ka, yung pakikinig mo ng salita ni Lord o yung pakikinig mo ng music, di ba? Pagpupuri na po yun sa ating Panginoon. Kaya nga po, napapalakas tayo, di ba? Amen. Di ba? Conclusion, let nothing, no person, no problem, no pain steal your joy. Because your joy is not anchored in the world, but in the Word. Salita ni Lord, not in emotions, but in eternal truth. Di ba? Eternal truth that God is with us, that God loves us, na siya yung ating salvation. Not in situations, but in the Savior, yung ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. So, lift your head, child of God. Are you a child of God? Amen. Amen. Diba? Joy is your birthright in Christ. Yun po talaga yung nais ni Lord sa atin na magkaroon tayo. Ano sabi niya? Birthright. Pagkapanganak natin talaga, yun yung gusto ni Lord na magkaroon tayo ng joy in Christ. The world didn't give it and the world can take it away. Amen ba yan? Amen. Yan. So, no matter what you're facing, remind yourself. Sabihin ko natin ulit. The joy of the Lord is my strength. No one can take away that from you. Amen po ba yan? Now, so, keep smiling. Sino mag-smile dyan? Huwag po natin isipin yung mga problema. Huwag po natin isipin kung ano man yung mga nangyayari. Ano po sabi? Keep smiling, keep praising, keep trusting the Lord, di ba? Because your joy is protected by Jesus Himself. Amen po ba yan? Amen. So yun, to God be all the glory and God bless you all. Tinatawagan po natin ang ating worship team para magpuri ulit tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Sige. Sis, take it away.